nagwawala, nakita ko yung sarili ko, yung rage. Alam mo, Cory, lahat ng pangit na nakita mo kay Arman, nakakasiguro ko yung mga anak niya, hindi siya tinitingnan ng ganun. Maaring nagkaroon ng sama ng loob sa kanya, pero pagka nakita niya yan, ang tingin pa rin niya dyan, tatay niya. Sana bigyan niyo siya ng pagkakataon. Maraming salamat sa ating kapatid na si Arnel Ignacio. Attorney, nahirapan po ba kayong kumbinsihin si Jojo at si Gimo na meron po talagang karapatan si Kuya Arman sa kanyang mga anak? Ako ay nagpapasalamat siyang sapagkat na naintindihan ni Jojo, naintindihan ni Gimo, na bagaman sila ay malaki ang naitulong nila sa pagpapalaki marahil at pagsuporta sa anak ni Aling Cory at saka ni Mang Arman, ngunit natanggap nila na mananatili at nananatiling yung karapatan ng pagiging isang ama ay narito kay Arman. Maraming pong salamat, Attorney Acosta. Hindi pa huhuli ang lahat, Dr. Camille, hindi po ba? Pwede pang ayusin ni Aling Socorro ang imahe ni Arman sa kanyang mga anak. Totoo yun, Chang. Dapat natin kasing isipin na ang pagbabago o yung tinatawag nating change, ang mag-uumpisa po nun, yung tao na saan ba ang pinag-ugatan nito? At ito ay nag-ugat kay Aling Socorro. Alam niyo, Aling Socorro, pwede naman pong baguhin yung imahe ni Arman na kahit sabihin yung Becky, alam niyo, kung titignan niyo lang po, wag niyo pong iisipin yung si Mang Arman lang. Mas lalaki pa po ang ibang mga Becky dahil sila pinaninindigan nila ang pagiging ama sa kanilang mga anak. Si Arman nagpapakumbaba at gusto niyang maging ama sa kanyang mga anak. Napakalaking bagay po yun. Maraming pong salamat, Dr. Camille. Father Sunny, alam naman po natin na isa sa pinakamahalagang utos sa atin ay ang igalang ang ating ama at ang ating ina. At alam din naman po natin na gusto rin naman ni Kuya Arman na talagang makilala at makasama at makahingi nga ng tawad sa kanyang mga anak, hindi po ba? Tama. Iyan ang binigyan ng diin ng ating Panginoon. Isa sa mga 10 utos ng ating Panginoon na igalang ang ating mga magulang. Pero ang galang na sinasabi rito ay nag-uumpisa sa sarili. Kailangan mayroon ka rin paggalang sa sarili mo. Kaya medyo nagkaroon ng problema dito kay Armand sa kadahilanan po na nais niyang maging malaya, hindi sikilin ang kanyang damdamin upang naging malaya siya. Sinasabi po sa ating kasulatan, ang katotohanan po ay magpapalaya sa atin. Ngunit, Armand, itinago mo ang katotohanan ito sa iyong mga anak. Bago pa sana siya pumasok sa ganon, ay dapat kinausap muna ng masinsinan ang kanyang asawa at ang pamilya, ng anak upang maunawaan nila. Thank you very much sa ating pong trio tagapayo. Aling Socorro, hindi po namin inaalis ang katotohanan na kayo po ay nasaktan. Pero pakatandaan po ninyo, Aling Socorro, hindi po obligasyon ng mga bata na pagbayaran din ang mga naging pagkakamali ng kanyang mga magulang. Arman, meron ka bang gusto pang sabihin kay Cory? Cory, sana mapatawad mo ako sa yung mga ginawa ko sa iyo, mga pagkukulang ko, maka hindi ko nagpapanambil ng asawa para sa iyo. Pasakan na naman yung pakilala mo kung ama sa mga bata. Dahil yun ang kailangan ko. Yun lang. Ate Cory? Pinapatawad na kita.
Siguro din para mas makita nila, Jo, na talagang may maganda kang hangarin sa mga bata. Humingi ka na ng dispensa sa nangyaring yon. Hindi ako dyan dispensa sa yung Jo. Yun lang naman ang nihiling ko eh. Makausap ko mga anak ko, makahingi akong tawad, wala na. Kahit pa paano, kung anong makakaya ko bigay sa anak ko sustento, bibigay ko. Gawa namin ng paraan yon, kung baka masulatan. Bago ko malaman mo, makarating sa'yo ang balita tungkol sa mga anak mo. So ang dalangin namin at ang hangad namin ay mapaliwanag ninyo ng maayos, Aling Cory, maliwanagan ang mga bata. At sabi nga ni Father, mas magiging masaya ang mga bata na iisipin niyang ang daming nagmamahal sa kanya. May 2 auntie, at may 2 uncle, na nagmamahal at isang ama pala. Hindi ba? So, Ate Cory, balitaan niyo po kami kapag nakausap niyo na ang mga bata. At sana nga po, kahit paano, natulungan po namin kayong maibsan, Kuya Arman, ang sakit ng inyong mga damdamin at mga naging sama ng loob. Maraming salamat sa pagbahagi ng kwento ng buhay ninyo. Amina na po tayo mga kapatid, anong aral na naman po ba ang ating natutunan sa ating pong issue ngayon? Sa bawat relasyon, lalo na sa mag-asawa, talagang napaka-importante po ng pagsasabi ng totoo. Dahil kahit anong tago ang gawin mo sa iyong sikreto, kusang aalingasaw ang amoy nito at darating ang panahong lalabas at lalabas ang totoo. Para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, the truth will set us free. Happy birthday nga po pala sa aming driver na si Andre Paduit at salamat sa inyong lahat mga kapatid sa pagsama nyo na naman sa amin ng 1 oras. Salamat din siyempre sa aking co-host na si Hans Mortel. Sa Dance Squad, sa'yo B1 at B2, napagod ba you? Sa ating sausawero at sausawera, at syempre sa ating pong trio, tagapayo. Sa ating espesyal na bisita, ang aking kaibigan na si Arnelli Ignacio. At sa mga bisita rin po natin na nagbahagi ng kanilang kwento at nagtiwala sa ating pong programa para ibahagi naman ang tunay na kwento ng kanilang buhay. Thank you very much din po sa ating mga online sausawero worldwide. Maraming salamat po. Sana patuloy pa rin po ang pagsuporta nyo sa aming programa. Ako pa rin po, ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Sang Ami na laging nagpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Martes, ama, sinasaktan ang anak niya. Sinasaktan ko po, yung palo lang po, pagdisiplina. Hindi pagdidisiplina sa bata ang hampasin mo at sampalin mo sa tuwing ikaw ay galing sa sugalan. Ang batugan, nagdadahilan pa. Iba yung sa pang-inom, iba yung para sa pamilya. Uy! Wala kang karapatang magbisyo. Ang kinakasama, bugbog din sa pagmamahal niya. Sinasabunutan, sinusuntok. Yun na ba